Gustong mangyari ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang maayos at agarang pagpapatupad ng implementing rules and regulations ng bagong Agrarian Reform Emancipation Act. Yan at iba pang usapin ang ating tatalakayin kasama si Department of Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III. Magandang tanghali, Sec. Magandang tanghali sa inyo. Miss Nina, Yusek, Jonathan, ako po'y kinararangal ko at akong unang-unang inyong panauhin dito sa inyong maiden show. Kayo po ang aming buena mano. Naku, maraming salamat at sa mga nanonood sa Bagong Pilipinas ngayon. Na Dapat programa, lang, mabuhay kayong lahat. Kasi ang ating mga magsasaka ay nasa sentro ng issue ngayon. Ay gusto natin silang matulungan. At ako po ay galing sa Ilocos Norte. Lumaki po ako doon, around farmlands. Naimbag nga bigat tayo. Naimbag bigat, sir. Aldao, Gayamen. Aldao, Gayamen. Well, ano po ang kahalagahan ng agarang pagpapatupad nitong IRR, yung bagong Agrarian Reform Emancipation Law? Well, kaya ho importante kasi ho, yung mga nakaraan, lalo na nung congressman pa ako, no, meron mga naipapasang batas na yung pagsasagawa ng implementing rules and regulations nung mga batas na yan ay nahuhuli. Hindi rin na nami-meet ang deadline. Ngunit dito sa Republic Act 11953, the new Agrarian Emancipation Act, ay pinatunayan namin na agad-agad namin gagawin ang implementing rules and regulations upang ma-implement na natin ang batas na ito na napakamahalaga para sa atin mga agrarian reform beneficiaries. Can you just imagine kung atin aalisin ang kanilang utang na? Sapagkat kahit anong gawin natin sa mga panahong ito, hindi na po makakabayad ang ating mga magsasaka sa kanilang utang, no, sa lupa. Kaya the sooner na ating ma-proseso itong batas na ito para sa ating mga agrarian reform beneficiaries, the better. Ang sabi nga ng ating mahal na Pangulo ay ito na yata ang pinakamagandang regalo sa kanya na natanggap niya. And true enough, kasi matagal nang hinahangad ng ating mahal na Pangulo na matulungan ang ating mga agrarian reform beneficiaries. Yes. Sec, ito pong batas na ito, no, it condones all loans, interests, and surcharges ng ating mga agrarian reform beneficiaries. Yes. May estimate po ba kayo kung ilang mga beneficiaries ang makikinabang dito sa batas na ito? Napakarami. About 600,000 farmers ang makikinabang dito. Wow. Sa Agrarian buong reform Pilipinas po ito. beneficiaries. Now, susubukan namin, we will play the role of Superman, Batman, and the Justice League, DC Comics, no. We'll try our best para nang sa ganon at least makaproseso kami ng mga 200,000. At ito nga IRR, mas maaga pa dun sa itinakdang panahon na dapat namin makumpleto. And napakaganda ng aming proseso sapagkat in-involve namin ang iba't ibang sektor ng the cross-section of the stakeholders. No? Eka nga. Nagpapasalamat kami sa kanila dahil pinagsipagan din nila. Nag-conduct kami ng mga public consultation. 2 sa Luzon, 1 sa Visayas, 1 sa Mindanao. Actually, pati ang ating magiting na Senator Amy Marcos tumulong pa nga sa paggawa ng IRR. Nung dinideliberate pa lang sa House of Representatives at sa Senate yan, pinaghahandaan na namin. Sa mga, para po mas simple sa ating mga magsasakang nakikinig ngayon, ay yung mga beneficiaryo ng IRR na yan, ano po ang kanilang makukuha? Ano yung benefit agad-agad sa kanila? Unang-una, hindi na nila babayaran pagkatapos maproseso, no? At maimplementa ang condonation law na ito. Hindi na nila babayaran ng amortization fees na binabayaran nila yan periodically, no?
mawawala na yung responsibilidad na yan. At napakalaking tinik na natanggal sa lalamunan ng ating mga magsasakayan. At there is even a hidden gem there, Miss Nina and Yusek Jonathan. Ang isa pang malaking bagay dyan ay nakasaad doon sa batas na kapag ikaw ay ang heir nung dati ng magsasaka, dati ng agrarian reform beneficiary, hindi ka na sisingilin ng estate tax. Malaki rin yun eh. Yes, kasi yan ang isang rason kung bakit hindi kagad nila nalilipat sa kanila yung kanilang titulo eh. Yung mana nila galing sa kanilang mga magulang na dati agrarian reform beneficiaries din. So linawin lang po natin, amortization lang o may babayaran pa ba sila? O wala na? Wala na. At ibig sabihin libreng lupa na ang ibibigay natin Kanila sa kanila. na ito. Kanila At kaya na na ito. nila itong, pwede na nilang umpisang magsaka uli para naman na... Well, actually, sinasaka na nila ngayon Okay. yan. Pero ngayon, imbis na nagbabayad sila ng utang, yung salapi na gagamitin nila sa pangbayad ng utang, gagamitin na lang nila sa pagsasaka nila. Ay, yung gaganda yung kanilang mga output, yung At productivity. dahil dyan, at lalo na kung magbuklod-buklod sila, ay magkaisa-isa sila sa isang komunidad. Komunidad, yeah. Makakapagsaka sila ng scientifico at scientific and modern method of farming. Hence, greater production. Yes. Ganun yan. So, Sec, para po makinabang yung ating mga kababayan dito sa programang ito, kailangan ba nilang lumapit sa DAR at para mag-apply? O kayo na po magpuproseso kahit hindi Yes. sila mag-apply? Yes. Kasi, katulad ngayon, mamaya, pagdating ko sa aming tanggapan sa agrarian reform, ako ay pipirma ng isang SO, special order, na kami ay magke-create ng co-donation quick response centers sa buong lahat Pilipinas. ng lalawigan ng Pilipinas. Okay. At ganun din sa central office ng agrarian reform. Tamang-tama kasi meron kaming mga in-appoint, bago lang, mga abogado to the level of attorney 4. At marami kaming makukuha dyan na mag-aatenda sa atin mga magsasaka upang ma-address kagad ang kanilang mga Applications. application. Oo. Oh, okay. At ang kagandahan niyan, IRR na yan. At ito, inutos din ng ating Pangulo. Ang sabi niya, paspasan ninyo yan at wag na yung maraming kung ano-ano pang hinihingi sa magsasaka. Yun Di ba? nga. Opo. Streamline. Oo. Yan ang instructions ng ating mahal na Pangulo. At ganoon, ginawa namin. Ini-streamline namin talaga ang proseso. So, Sec, paano po malalaman ng ating mga beneficiaries yung mga requirements para makapag-apply sila to get the benefits of this new Sa law? pamamagitan din ng tulong ninyo, ang ating mga kasama sa Fourth Estate, no? Kasi kaya nga nire-reorganize ko ngayon ang aming Public Information Division nang sa ganon mabigyan namin ng impormasyon ng ating mga agrarian reform beneficiaries na merong ganito. Merong ganitong programang administrasyon at dapat bilisan natin upang sila ay makawala na sa kanilang suliranin na pagbabayad ng amortization nila. Sa tingin niyo po, kailan natin ito maibibigay sa kanila? Katulad nga ng sinabi ko kanina, we are hoping, kami ay nananalangin na sana itong hanggang matapos ng taon, at least maka 200,000 tayo. 200,000. Okay. Oo, all over the country. Pero pipilitin namin. It's not going to be an easy job. Ngayon pa lang inaamin ko na hindi madaling trabaho ito. Sapagkat maraming mga naging problema nung nakaraan at ilang taon yan nakalipas. At talagang napakabigat ng responsibilidad sa amin mga balikat sa agrarian reform sapagkat yung sobrang daming taon na nakalipas na nagkaroon ng mga problema, aayusin lang namin yan ng Ilang buwan. ng 5 taon lang. Sige po, at least it's a great start. Yes. Opo. Yes. At meron pa nga ito, sir, yung kabilang sa pakipaliwanag, itong isa pang pinirmahan ni Pangulong Marcos Jr. kamakailan itong EO40 Yun, na yes. nagpapalawig dito nga sa agrarian debt moratorium.
Yes, sir? yan nga yung Sec, gusto ko rin maintindihan, no? May batas na may EO. Ano yung relasyon ng dalawang ito at bakit kailangan pa maglabas ng EO ng ating May Pangulo? relasyon pero magkaiba. Ayun. Magkaiba. Sige Oo. po, sige po. Kasi, alam po ninyo, ipinangako ng ating mahal na Pangulo na siya, tutulungan niya ang ating magsasaka. That we will come up with this law, the condonation law. He was asking Congress and the Senate. And I take this opportunity to thank both the houses, the House of Representatives and also the Senate, for being so conscientious, being so hardworking. And we came up with this condonation law, otherwise known as the Happy Law. No? Happy law. Oo, Sir yan ang Busta, tawag Happy nila eh. Monday. Yes. Sige po. Ngayon, ang ating Pangulo, in the meantime na hinihintay na mapasa itong batas na ito, gusto niya na matulungan ng mga agrarian reform beneficiaries. Kanya't he came up with EO number 4. Fourth. Ayan ay moratorium, tumatawag ng moratorium sa pagbayad ng mga amortization fees and penalties by the agrarian reform beneficiaries. Oh. Yes. Ngayon, Okay, habang wala isang pang batas taon na lang EO yun. na siya. Oh, Okay. isang taon lang yon. Lumabas ang batas. Pero nakalagay sa batas, may mga cut-off period. Kasi upon effectivity, yung mga titulo na matatanggap ng ating mga agrarian reform beneficiaries on or before July 24, kasi yun ang effectivity ng law, papasok yan dun sa condonation. Ngunit yung beyond that period, hindi na papasok. So kawawa naman sila. Sapagkat hindi naman nila kasalanan. May nakabinbin kasing mga kaso, kaya hindi kagad mai-release. Okay. Ngayon, unti-unti rin namin naaayos yung mga kasong yan, kaya magre-release na rin kami ng mga titulo. O kawawa naman sila. So Okay. para fair naman, hindi naman sila kawawa dahil hindi sila sakop dun sa condonation law. Ang ginawa ng ating Pangulo, in-extend niya yung moratorium. Kaya papasok pa rin sila, hindi rin sila kawawa. Ito ang tinatawag na EO 40. Yes. Extending the moratorium of payment of amortization fees and other penalties for the agrarian reform beneficiaries. Okay. In the meantime, tatanungin nyo, bakit hindi pa isinama ng Kongreso at Senado? Bakit naglagay pa sila ng cut-off? Cut-off, yeah. Hindi ko rin sila masisisi. Sapagkat gusto nila na tignan muna ang takbo nitong batas na ito. Which they're right. And let's look at the flow first, sabi nila. At sila naman ay nakahanda agad. No? In fact, this is a learning period. No? Yung mga kakulangan, pwedeng ilagay dun sa condonation law part 2. Upang masakupan din, mabigyan din ng tulong ang mga hindi masasakupan ng Republic Act 11953. So, Sec, you're proposing another law, kumbaga, sa ating Kongreso. Yes, we are proposing, and that is the plan of the congressmen and the senators also. Ayun. They would like to observe first the process that they came up with now, the condonation law, and then learn from whatever lessons we can learn from its implementation. In the meantime, in 2 years' time, we can observe there, and we are able to help people, agrarian reform beneficiaries. Okay. Napakagandang balita ito, Ninya. No? So, hindi lang 600,000 Yeah. na magsasaka, Six. beyond that. Beyond that, Because of yes. this EO 40. Pero bago natin pakawalan si Sec, baka meron po kayong kahit maikling mensahe lang po sa ating mga kababayan na nanonood, nakikinig po ngayon. Ano po ang aasahan nila mula sa DAR ng Agrarian Reform Beneficiaries? Sa atin mga agrarian reform beneficiaries, dumating na ho ang panahon na kayo po ay magiging malaya na sa pagbayad ng utang. Kaya ho, pag dumating itong panahon na ito, kami po ay nakikiusap sa inyo. Huwag po ninyong ibebenta ang inyong mga lupa. At matuto po tayo na magsama-sama
huwag kayong mag-alala sapagkat ang ating Pangulo ay nakahandang tumulong sa inyo sa support services sa lahat ng bagay, sa modernization and more scientific method of farming. Nandyan po ang ating administrasyon, ang administrasyon ng ating mahal na Pangulo, si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Huwag ho kayong mag-alala, dumating na po ang bagong Pilipinas. Maraming salamat, Secretary Estrella ng DAR.